na sa tulong ng mga accountants at finance specialists, napag-alaman ninyong mayroong kabuuang mahigit 2.4 billion piso. Ang exact amount po ay 2,472,103.75 na pumasok at dumaloy sa mga joint bank accounts ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Tama po ba? Opo, tama po, Your Honor. Nabanggit nyo rin po kanina na mayroon kayong kopya ng summary ng mga deposito at o mga inter-account transfers na indineposito sa mga accounts ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Tama po ba? Tama po, Your Honor. At ito po ay naka-attached as Annex A sa inyong affidavit. Tama po? Tama po, Your Honor. Madam Chair, we may request that Annex A of the Sinumpaang Salaysay be flashed on the screen. Secretariat, kindly flash Annex A of the Sinumpaang Salaysay. Sino pong gumawa ng Annex A? Senator Trillanes. Ito pong Annex A ay in-extract namin dun sa original document na nasa Annex H. Dahil ang binigay po sa amin ay yung bali ganito po, no, aside sa isang soft copy, ang binigay po sa amin ni Ginoong De Mesa ay ganito po na dokumento. So mahaba po siya. Yung So- kabuuan po yan, yung Annex H. Yes. Yung Ito po, kabuuan, actually ang parang kompleto. Yun po ang sinasabi nyo. Opo. At ito yes. pong Annex A ay alin naman po Ito as naman, extracted from that. in-extract po ito lahat po ng naideposito o nag-credits doon sa joint account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte po. Okay, Your Honor. wala pa po ba yung... Secretariat, may we know if we have the Annex A already ready to be flashed in the screen? They will be flashing it soon. Diyan po. Habang nandito po, Madam Chair, Yeah. ang Executive Director ng AMLC, I would like to direct some questions to him as well. Gusto ko po sanang ipa-verify sa Honorable Executive Director ang ilan. Pipili po ako ng 5. Parang may pagka-random po yung pagkakapili ko ng 5 na mga entries dito sa Annex A na siyang summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na indineposito sa mga accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Maaari ho bang gawin yon, yung pag-verify sa dala-dala nyo na records? Naisabit ko na po, Madam Chair, yung records. But if this is part of your report, perhaps you can verify. If there are specifics that I can Yes. check with the report, if it's part of the report. If the accounts are, if the transactions are part of the subpoenaed documents of AMLC, I think the executive director can confirm whether or not the same pertains to the same transaction. Halimbawa po, Annex A, number 9 po sa listahan. Base po dito, Annex A number 9. Annex A, number 9 ng listahan po. Mayroong pumasok na mahigit 55 million or exact amount 55,131,747.32 noong March 26, 2014. Can we mark number 9? It's There. March 28, Your Honor. Oh yes, I stand corrected. It's March 28. So mako-confirm niyo ho ba? Please limit your confirmation to whatever appears only in the report of the AMLC. Base po ba sa documents na sinabit ninyo sa committee, ang transaksyon ito ba ay nasa suspicious
or covered transactions report ninyo? Madam Chair, what I have with me are just copies of the financial reports. The CTRs and STRs were actually submitted already. This involved the voluminous accounts. If we want, we can go over this and check these accounts specifically if just to confirm whether there is this transaction or not. Perhaps you can ask some of the AMLC officials to do the confirmation. Okay. Kong Laila, since there are voluminous records, where to check the identified transactions from the attachment of Senator Trillanes, perhaps we can advance Yeah. the transactions which you want to be confirmed, and Yes, then they will be actually- checking. Actually, I've chosen only 5 each, 5 entries of each of these annexes para hindi naman po marami yung i-confirm ng ating AMLAC. So para po for Annex A, ito po ang Closer to the microphone, ma'am. ito po ang gusto ko po sanang ipa-confirm kung kasama ang mga transaksyon ito sa suspicious or covered transactions report nila. So number 1 is the page 1, number 9 sa listahan, 55 million noong March 28, 2014. Next would be same page 1, number 16 sa listahan. Meron ho bang pumasok na mahigit 41 million? Exact amount, 41,721,035.62 noong October 2, 2013. Next would be sa page 3 ng Annex A, number 44 sa listahan sa halagang mahigit 53 million. Exact is 53,817,613.48 noong February 25, 2010. Next would be page 4. So ito po yung pang-apat. Number 60 sa listahan. Mayroon po bang pumasok na mahigit 52 million? Exact amount is 52,485,191.85 noong April 14, 2009. And then the fifth one. So sabi ko nga po, pumili lang po tayo dito. Pumili lang po ako ng 5. Sa dami po niyan, there are about 71 listed entries in Annex A. So page 4 din po, number 64 sa listahan. Mayroon po bang pumasok na mahigit 49 million? Ang eksakto pong amount, 49,281,009.98 noong 22 May 2007. Yun po sa Annex 1. Madam PD? Chair, can we be given a bit of Yes. time and then we'll revert, we'll just check one by one. The Honorable Dilima can proceed to the next clarificatory question. We'll go back to that after they are able to confirm from their records. Yes, Madam Chair. So let's proceed to Annex B. So this is also confirmation of transactions? Confirmation but some preliminary question lang po. Isang preliminary question lang po kay Senator Trillanes. You for may this. proceed. So sa Annex B nyo po, balikan po natin na nabanggit nyo rin po sa paragraph 12 ng inyong sinumpaang salaysay na may mahigit 111 million piso o eksakto 111,634,144.05 as of April 2016, nakabuo ang value ng pumasok na transaksyon sa mga joint bank accounts ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio at mga joint accounts kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nabanggit rin niyo po na mayroon kayong summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa joint account ng mag-asawa at joint accounts kasamang iba pang miyembro ng Duterte. Yeah, 2 of the 3 Yeah, 2 of the kay Digong Duterte, Rodrigo Duterte. Ganon din yung para kina Sebastian Duterte, mga uniform amounts in manager's checks. Yes, Your Honor. Ganon din po yung kay Paulo Duterte, uniform amounts, yung kay
Yung kay Sebastian Duterte po, uniform amounts of 10,316,592.68 or 0.18 or 0.68. At yung kay Paulo Duterte, uniform amounts of 9,703,609.39. At yung naman kay Shelito Avancenia, uniform amounts din po, limang entries po ito, 10,655,371.81. Tama po ba? Doon po sa kay Hanilet Abansenya, same po yung last three, pero yung first two, less than 1 peso and 50 centavos. Okay. Parang ganun po. Halos pareho. Yes, Your Honor. Opo. At i-point out ko lang, Your Honor, na makikita nyo yung pattern ng deposito. Kaya tinawag ko ito na dividendo dahil ano po, meron pong pattern yung pag-deposit nila o pag-encash ng manager's check ng April or March tapos October. So, ganun palagi po yung pattern niya. Every 6 or 7 months Ang pagpasok. nagbibigay po ng dividendo through manager's check na ang account owner po dito ay si Sammy Uy. Siya po ang account. Ang account Siya po ang owner. account owner. Nag-issue siya ng manager's check sa pangalan po nitong mga bawat miyembro ng pamilya Duterte, Your Honor. So lahat manager's checks at ang pangalan ng account si Samuel Uy. Yes, Your Honor. Okay. Sa AMLAC naman po, ang gusto ko lang pong ipa-confirm ay yung tatlo na entries para kay Sara Zimmerman Duterte. AMLA, please take note. Nandyan po, naka-flash po yan sa annex sa Annex I, yung kay Sara Duterte, yung tatlo po na ang mga amounts ay 7,440,846.07. Yung una po, pumasok ng March 17, 2011. Yung pangalawa po, manager's check din at same amount noong October 25, 2011. At yung pangatlo po, parehong amount noong 24 April 2012. So yun po ang gusto ko po sanang ikumpirma ng AMLAC kung kasama sila doon sa listahan, doon sa mga suspicious transactions. AMLA, please signify once you're ready to answer. And please limit your answer to the queries of the Honorable De Lima as to whether or not they are part of your report. That is to be consistent to the nature of our proceeding.